Magandang araw po mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos at meron na naman po tayong pagkakataon para tayo ay makapag-vlog. So, discussion po tayo ngayon mga kapatid. So, ang paksa po natin ngayon ay ano yung power circuit ng mga ice and carbs. Yan, ito po yung power circuit ng ice and carb. So, sa video po natin, masasagot po natin yung mga ilan sa mga tanong kagaya ng ano po ba yung power circuit, ano po ba yung purpose niya, saan po ba siya located, saan siya makikita. So, paano ba natin malalaman kung gumagana yung ating power circuit? O ano ba mangyayari pag hindi gumagana yung ating power circuit? At saka paano po ba yung maintenance niya, paano po ba siya nililinis. So isa lamang po yan sa mga tanong na sasagutin po natin ngayon. So mga kapatid, wag po kayong mag-i-skip. So baka kasi malampasan nyo o malaktawan nyo yung mga information na ibibigay ko po sa inyo. So start na natin yung video. Power circuit. So sa mga condition, halimbawa paahon yung ating sasakyan. So, 'di ba nahihirapan yung makina natin, yung ating sasakyan na minsan nahihirapan umahon. So, si power circuit siya yung nagpo-provide ng extra power para makaahon yung ating mga sasakyan. Also sa conditions na halimbawa nagkarga tayo ng mabibigat, halimbawa yung owner ko, kinargahan ko ng semento, kinargahan ko ng hollow block, so mabigat yung load niya, yung karga niya. Diyan papasok si power circuit. So, isa pa rin yung condition halimbawa sa aircon. So, yung load ng aircon. So, napansin ko kasi, pag naglalagay ako ng maliliit na power jet, isang part din yun ng ating power circuit, yung power jet. Pag naglagay ako ng maliit, parang hirap humatak yung sasakyan, yung Corolla namin, yung big body namin, mahirap siyang humatak. Pero kapag nagpalit ako ng mas malaki, let's say mga size 100 na power jet, magandang humatak yung aming Corolla big body. Yung ating power valve ng ating power circuit, nakikipag-communicate po siya sa ating primary main jet. So kita nyo, ang lapit niya lang sa ating primary main jet. Ito, tsaka sa secondary main jet. Ayan, naputo lang dito. Ayan yung secondary. 3K carb po itong ating carb. Ayan. So nakikipag-communicate siya sa ating main jets. So nag-o-open siya, allowing yung flow ng fuel, extra fuel. So pagka nagkaroon ng extra fuel, doon ma-generate yung extra power needed ng ating makina. Ito po yung parts ng ating power circuit. So namely ito po yung ating power valve. Ito naman yung si power jet. Ayan, kaya nga siya power jet. Kita nyo, no? Para siyang jetty, no? Para siyang main jet. So dito siya nakalagay. Ayan, screw nyo lang, tapos yun, lagay nyo siya doon. Doon siya nakalagay, doon siya nakaluklok. Isa pa, itong ating power piston. So ayan, lagi nyo nakikita yan pag binubuksan nyo ating carb, power piston. So meron siyang screw. Tanggalin natin yung screw. Op, ayun. Ayan. So pag natanggal natin yung screw, meron po siyang spring. Ayan, spring. Ito si power piston, tapos ito si power valve, at si power jet. So paano ba gumagana yung ating power circuit? So meron siyang spring. So spring powered po yung ating
power piston. Lalagyan natin dito yung spring. Ayan. So, yan. So, ano papagalaw po sa kanya? Dalawa. Spring at vacuum. Vacuum signal. Kailangan may vacuum signal. So, pag nilagyan natin to ng vacuum signal, hihigo. So, pag nagkaroon ng vacuum niya, mangyayari, yung movement ng ating power piston pag ganyan. Yan. So, pag nakat na natin, pinutol natin yung vacuum signal, pag nawala yung vacuum signal dito, ang mangyayari, itutulak ng spring si power piston. Yan, ganyan. Tapos, tingnan nyo, lagay natin siya dito. Patong natin. Ayan. Ganyan siya mga kapatid. So, vacuum operated po yung ating power circuit. At the same time, yung spring operated din po siya. So, saan ang gagaling yung ating vacuum signal? So, dito po, yan, dyan, sa butas na yan. Pag nilagyan nyo po yan ng vacuum, itong hose na to, lagyan nyo i-hook nyo sa isang vacuum source, manifold vacuum source. Pag ganyan makikita nyo, aangat po yan. Mag-move siya pag ganyan. Aangat siya. Kalimitan po sa ating mga ice and carbs, makikita nyo. Ayan, ganito. Yung isang screw dito, walang butas. Dito may butas. Diyan po mga kapatid, kumukuha ng vacuum signal ang ating power piston. Pero kalimitan din sa mga group chats, tinatanong bakit, Kuya Michael, bakit yung dalawang screw sa ilalim ng aking carb parehong walang butas? So pagka ganong kaso, ang mga carb nyo, especially sa mga replacement carb, yung main source ng vacuum ng power piston ng ganong carb naandito. Dito nakakabit sa ibabaw ng air horn. Makikita nyo yung kalimitan yung mga replacement carb, meron siyang, halimbawa ganito, merong port sa ibabaw. Meron siyang lalagyan ng hose para malagyan ng manifold vacuum signal itong power piston. So kapag ganang type ng carburetor nyo na meron ditong port ng vacuum, so lagyan nyo po siya ng vacuum hose kasi po mangyayari may tendency na lumakas sa gasolina. Tsaka ibig sabihin nun, externally located yung vacuum source ng ating power piston. So unlike nitong aking ice and carb, ang source ng kanyang vacuum is internally located, nasa loob siya. So kaya wala siyang port dito sa ibabaw ng kanyang air horn. So paano ba yung maintenance o paglilinis ng ating power circuit? So dito sa ating power valve, so madali lang, pwede nating ibabad siya sa gasolina. Babad natin sa gasolina, tapos natin, bugahan natin ng compressor or ito kahit carb cleaner o yung DIY carb cleaner ko, pwede rin. So yan, pag nakaganyan siya, pag pinasya, hindi walang lalabas na dyan na carb cleaner dyan. Pag pinindot nyo yan, yun, may lalabas na dyan, yung butas na yan, may lalabas na carb cleaner dyan pag in-spray nyo yan. So yun, so tapos noon, bugahan nyo lang ng air compressor. So dito naman sa ating power piston, sa part ng ating air horn, so tanggalin nyo lang yan. So, maganda rin yung may babad nyo rin to
babad nyo rin tong ating ano, sa gasolina kung may bababad nyo. So after mo, pagka nababad ng so, tuyuin nyo lang. Ito naman yung maintenance nya. So sa ating power piston, so kailangan ito linisin natin ng papel dilihan na 1,000. So ayan, maganda to, ibala nyo to sa electric drill kung may electric drill kayo. Pero wala, ganyan-ganyan na lang hanggang sa kailangan lang maging smooth siya. Kailangan mas smooth yung surface nito to. Yan, mga yan. Bilog na yan. Pwede gamitan nyo rin ng wire brush para matanggal yung may itim na yan. Ito naman, madali lang. Isin lang yan ng gasolina. So, dito naman, sa part na to. So, ginagawa ko para malinis yan, kumukuha ko ng lacquer thinner, pwedeng WD-40. Tapos, ilinisin natin siya ng ito, yung mga cotton buds. Cotton buds ang pangano ko dyan, palinis ko dyan. So, sasawsaw natin to sa lacquer thinner. Ganyan-ganyan yun hanggang sa malinis nating maigi yung loob nito. Itong butas niya yan. Yan. Lalo na itong mga gilid na yan. Para mag-slide ng maigi yung ating power piston. Ayan, kita nyo, dumi oh. Yan, pag nalagyan nyo yan ng lacquer thinner, malinis nyo yan maigi. Ganun lang paglilinis nya. Paano ba gumagana yung ating power piston? So ito po mga kapatid ang exact representation kung paano gumagana ang ating power circuit. So tingnan nyo mga kapatid, ito po yung ang itsura niya kapag nakapatay. So ito, nakatukod siya doon sa ating power bulb. So paandarin ko yung makina. Tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya. So ayan pa mga kapatid. Lalakasan ko yung boss niyo, baka hindi niyo ako marinig. Kaya kitang-kita niyo mga kapatid, nakaangat yung during idle. So at this state, hindi gumagana yung ating ang ating power bulb. Hindi siya nagsusupply. Hindi siya nagsusupply ng gasolina. So mga kapatid, pansinin niyo po yung ating power piston kapag ire-rev ko. I-rev ko yung makina. Tingnan nyo. So mga kapatid, mga nangyayari kapag tayo ay nag-accelerate na, nawawala yung manifold vacuum signal doon sa ating power piston. So pag nawala siya, tutulak na ng power piston si power valve. So at that time, gagana na siya. Gagana na po yung ating power valve. So talagang during nag-accelerate na tayo, saka basta umapak na tayo sa gas pedal at nawala na yung manifold vacuum sa ating carb, kung saan kumukuha ng vacuum signal ang ating power piston, makikita nyo dun na siya mag-engage. Kaya ulitin ko po. So next mga kapatid, ipapakita ko sa inyo paano naman kapag pinatay na natin yung makina. Ano mangyayari sa power piston? Nag-stay ba siyang ganyan? So tingnan natin, patayin natin ng makina. Tapak itong carb para mamatay. Ayan mga kapatid, kita nyo. So mga kapatid, kita nyo nawalan ng vacuum signal yung ating power piston.
Kaya nangyari, kapag pinatay natin yung makina, ayan, nakapress siya dito sa ating power valve. Pero walang kaso po siya. Walang kaso dahil nakapatay naman yung makina eh. So hindi naman siya kakain ng gasolina. Ang kaso niyan, kapag naka-idle na yung ating naka-idle na yung ating makina, bago naka-press pa siya, doon ang problema natin mga kapatid. So ayun po, ang mangyayari nun, kapag idling ka pa lang, naka-press ito, hindi gumagana yung ating power piston, hindi siya nakaangat. So may possibility na mag-add yung ating power jet sa ating main jet. Paano pag hindi gumagana ng maayos ang ating power circuit? So dito mangyayari, lagi nakatukod yung ating power piston sa ating power valve. So ibig sabihin, lalakas sa gasolina. So lagi nating babantayan itong ating power piston. So lagi nating checkin kung talaga bang gumagana yung ating power piston, lalo na pag nilagyan natin siya ng vacuum signal. Pag yan ang isa sa ating paraan para matest natin kung gumagana yung ating power piston, kailangan gumagalaw yan. At kung hindi, lagi na lang siya nakatukod. Lagi na lang siya nakatukod sa ating power valve. So anong mangyayari yun? Malakas siya sa gasolina. So kahit pa maitono natin, may standard natin malagay natin sa standard ignition timing yung ating makina, pag itinono natin yung maring malakas pa rin siya sa gasolina kung lagi itong nakatukod sa ating power valve. O ang isa pang naramdaman ko, kapag sira yung ating power piston, naka-stack up lang siyang ganyan, yung tunog ng tambucho niya, minsan namumutok. Minsan naman natono ko siya, pero kapag pinapatakbo mo, pangit yung andar niya at malakas sa gasolina. Yun ang mga naobserbahan ko kapag ang ating power piston ay hindi gumagalaw ng maayos, hindi siya nagfa-function ng maayos. So ibig sabihin, bakit hindi siya nagfa-function? So syempre, sa katagalan na ng carb na to, for example, tong carb na to, katagalan niya, up and down niya, na worn out na yung ating may either yung itong air horn o yung ating power piston. Medyo may space na yan. Kaya pag hinihigop na, may leak na, may vacuum leak na. So hindi niya na mahila ng manifold vacuum yung ating power piston. Yun ang nagiging problema. So para sa akin, kung bibili tayo ng carburetor, may either brand new or original or surplus, kailangan ma-check nating maigi kung gumagana ba yung ating power circuit o yung ating power piston gumagana ng maayos, nagmo-move siyang ganyan. At dyan po nagtatapos ang video natin for today. Ito po ang inyong Kuya Makel saying maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat sa Diyos.